Ang bigas, ang pangunahing pagkain nating mga Pilipino. Hindi na pwedeng mawala ang bigas sa hapag ng bawat Pilipino. Kaya naman, nakakalungkot na bagamat tayo ay isang agrikulturang bansa, ay nakakaranas pa rin tayo ng matinding pagtaas ng mga bilihin. Kasama na dito ang numero 1, ang presyo ng bigas. Kaya naman umaksyon na ang gobyerno sa usaping ito at nagtakda na ng price ceiling sa mga produktong bigas. Pero kapatid, may ilang mga negosyante talaga na pasaway at ayaw sumunod sa price ceiling na ito. Ano nga ba ang aksyon ng gobyerno ukol sa bagay na ito? Paano masusolusyonan ang walang habas na pagtaas ng pangunahing pagkain, ang bigas, at paano susupuin ang mga pasaway ng mga negosyante? Oh boy! Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Sinabi ng Department of Trade and Industry nitong nakaraang mga araw na ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglagay ng limitasyon sa presyo ng bigas ay may bisa at nagbabala sa mga retailer na maaari silang maparusahan kapag lalabag sila rito. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong nakaraan ang executive order na nag-uutos ng price ceiling para sa regular milled rice sa 41 pesos kada kilo at well milled rice sa 45 pesos kada kilo. Nagtakda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 41 pesos, 45 pesos na price ceiling sa bigas sa buong bansa. Ang price ceiling ay ang legal na limitasyon ng huling pinakamataas na presyo na ipapataw sa isang produkto o di naman kaya ay ng serbisyo ng mga producer o nagtitinda para sa mga individual na tumatangkilik nito. Ang pagkakaroon ng price ceiling o paglilimita sa presyo ng isang bilihin ay maaaring mula sa kautusan ng pamahalaan o hindi naman kaya ay ng isang ahensya na may sakop ng aseptong ito. Ito ay ipinatutupad upang mapangalagaan ang karapatan ng mga mamimili, higit na lalo sa mga panahon ng pagtama ng mga hindi inaasang sakuna na nagdulot ng malaking pinsala sa isang lugar o di naman kaya ay sa bansa. Sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na ang utos ay agad na naging epektibo sa pagkakalathala nito sa Official Gazette at dapat na ipatupad na ang price cap sa mga pamilihan. Pwede naman daw magbenta ng mas mababa pero ilalagyan natin ng ceiling para maiwasan ang iyong manipulasyon sa merkado na kahit na mayroong supply, tumataas ang presyo ayon kay Pascual. Nilinaw ng trade chief na ilang premium rice varieties ang hindi sakop ng order na nalalapat lamang sa regular milled at well milled type. Meron tayong mga premium varieties na hindi covered ng Price Act. At sisiguraduhin din di umano ng gobyerno na hindi nami-mislabel iyong subject, iyong type ng rice na regular milled rice o well milled rice, hindi na di-dislabel sa premium type ayon kay Pascual. Regular aniyang susubaybayan ng kanyang ahensya at ng Agricultural Department ang presyo ng bigas, kabilang ang mga posibleng maling label na una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging bahagi din ng monitoring team ang Justice Department, lalo na sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ang mga lalabag sa price ceiling, babala niya, ay maaaring maharap sa parusa sa ilalim ng Price Act tulad ng pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon o higit sa 10 taon at multang 5,000 pesos, ngunit hindi hihigit sa 1 million pesos. Ang pagpataw ng price ceiling
sa pangunahing pagkain na ito ay isang napapanahon at kinakailangang intervention upang protektahan ng ating mga kababayan mula sa hindi nararapat na pasanin sa ekonomiya na dulot ng hindi nararapat na pagtaas ng presyo ng bigas. Oh boy, ikaw kapatid, ano sa tingin mong dapat gawin upang mas mapagaan ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang presyo ng bigas dito sa ating bansa?